Alright, mainit na po mga idol. So, pag-uusapan natin mga idol kung kailan nga ba kami nag-i-stop ng pollination. So, first mga idol, yan, isa sa mga palatandaan na nag-stop na po tayo ng pollination mga idol is kapag yung each puno, like ganito mga puno mga idol is meron na siyang mga bunga mga idol. Ay, natanggal yung first ball siguro. Yan, meron na siyang nagkikirin na po siya ng balls like ganyan po mga idol. Oh, isa, dalawa or tatlo sa bawat puno mga idol. Yan, pwede na po tayo mag-stop ng pollination. Like ganito oh. Yan, meron na siyang nabuong bunga. The same time, another mga idol number 2 is kapag umabot na po tayo ng 10 araw. So kapag marami na po mga idol, even 7 days pa lang po, marami na pong balls ang ating mga watermelon. Like dito, saan ba dito ang balls niya? Hindi natin makita sa daming bunga. Ayun oh, sa ilalim. Yan, kapag nag-start na po na meron na tayong dalawa or tatlo sa isang puno, so kahit hindi pa po tayo abutin ng 10 araw, stop na po tayo ng ating pollination. Dahil kapag sobrang dami naman mga idol, halimbawa tatlo na talaga ang kanyang kinikerry na bunga or apat, eh hindi naman po talaga lalaki yung watermelon dahil sa dami ng kanyang sinusustintuhan na mga bunga. So ganyan po siya mga idol. Ayan, at the same time sa 10 araw kasi medyo liliit na yung kanyang talbos, kaya mag-stop na rin po tayo. Kaya ang pinakamainam po during pollination period is hindi po maulanan yung ating watermelon, dahil kapag nag-pollinate po tayo tapos maulanan, ma-wash out yung pollen, eh hindi din po yun siya matutuloy. So sayang yung pollination kapag naulanan. Yan, at saka nag-apply na rin tayo ng herbicide dito sa kanal. Kaya yan oh, namatay na yung mga damo. Yan, dito na tayo sa ating seedless pa rin. So later on, pupunta po tayo doon sa ating Sweet 16 variety. Ayan, so ang pagdilig po natin ng abono mga idol, Nitrobor plus Unique 16 is every 3 days. So balik po tayo sa every 3 days. Wala po tayong potash dito. Yan. So maybe soon baka mag-mix pa ng urea after. Kasi kakatapos lang natin ng pollination, hindi pa siya agad pwedeng i-urea, baka malaglag po yung mga na-pollinate natin. Yung ganyan kaganda yung mga watermelon natin. Yan. Kaya pa Franz? Basic. Basic. Oh, yun, malaki na oh. Yan, may gitsang kilo na siguro yan oh. Yan, mga naunang na-pollinate natin mga idol. Yan, hanggang doon pa. So, sa part 2 ng ating video, may nakikita tayo mga anthracnose dito mga idol. Yan, alamin natin kung paano siya ito troubleshooting, at saka kung ano nga ba yung hitsura ng anthracnose. Yan na meron tayo dito sa area. Yan, hanggang doon pa. Yan, dyan na talaga yung init. Yan. Bilis lang pala Mil, no? May 1 oras tapos lahat. 1 oras, no? Tapos na lahat ma-pollinate, ma-drenching. Yan, may mga damo din tayo dito sa punuhan nyo. May sulited na damo. Yan. Alright. So, every 3 days ganyan po sa watermelon mga idol. So, hindi po tayo naglalagay ng buong granular na fertilizer dito. Dahil medyo mabagal or matagal ang absorption ng granular fertilizer. Dito na tayo. Sana hindi siya affected na maraming sakit. Yan. Yan, hanap tayo ng may anthracnose mga idol. Papakita ko sa inyo. Dito parang may nadaanan tayo dito kanina. Hanap tayo mga idol. Ito yung ito-troubleshoot natin later on sa next part ng ating video, kung paano ma-identify yung anthracnose.
Yan, at saka paano natin siya i-troubleshoot. Wala pa tayo may nakita dito Saan na banda yung kanina? Baka ibang linya yung nadaanan nating anthracnose. Yan, balon natin Mamaya po magkakaroon na ulit yan ng tubig. Uy, wala dito. Dito ata sa kabila, marami-rami. Alright. Yan. So ito mga idol signs na may mga anthracnose is ganyan po siya mga idol, yung may spot po yung dahon. Yan. So hindi lang po sa dahon niya nakakaapekto, sa puno din yan siya mga idol. Tingnan niyo mga idol ha. Yan Yan. Yan yung inatake ng anthracnose ang punuan ng ating watermelon. Kung hindi po yan sa maagapan mga idol, yan, mamatay po yung ating watermelon. Kasi ilalanta niya po yung stem. So wala nang supply ng abono dito sa dulo. Yan maganda pa naman yung gapang niya sana dyan So please watch sa next video po natin. Dahil ito troubleshoot na po natin. Nagpabili na po tayo ng ating pang control dyan. So isa sa mga patandaan, pag ganyan pa lang may spotting na yung mga dahon niya. Hindi po yan siya downy mildew. So ito parang downy mildew. Ito yung mga sign ng downy mildew I think. Yan ganyan Pero yung mga bilog-bilog na spot, ganyan po yan po is anthracnose. Depende pa rin mga idol. Kapag affected yung kanyang punuan, nagka-crack po yung kanyang punuan, at saka medyo malanta, yan po ay anthracnose po ang ano po namin. Parang ganito Yan Yan. Gumaganyan yung punuan. Later on mga idol, yan po is malalanta din. So ang ending mamatay yung ating watermelon. So medyo marami-rami na dito. So kailangan yan pa lang is kailangan na nating i-troubleshoot. So may ganyan pa lang na simptoma sa dahon niya. Kailangan nating unahan na hindi po siya mamatay yung ating mga watermelon. Yan dito. Yan Yan bago pa lang mga idol Yan papunta pa lang yan. Ito makita nyo papunta pa lang yan. Malapit na. Yan. So ngayong umaga drenching muna tayo, tapos may natira pa tayong pollination doon sa Sweet 16. Dahil 10 days na po yung ating Sweet 16, medyo konti pa lang yung kumapit. So doon tayo magpupullinate this morning, at saka magdi-drenching tayo dito ng gamot sa ating anthracnose. Yan. Yan, ganyan na siya kaganda yung ating watermelon. So shout out sa mga naga-watermelon farming. Magkano ang presyo sa inyo ng watermelon? Dito is 20 pesos ang per kilo ng seedless. Yan. Tapos yung Sweet 16 na variety ng watermelon is nasa 15 pesos per kilo. Yan. So sobrang mura. Pero sa ibang lugar, naku, mag-comment kayo mga idol. Baka nasa 80, 60 pesos, 40 pesos ang kilo dyan. Sa amin is 20 pesos ang per kilo ng seedless. Yan.